Ivana Alawi nagkaroon ng 2 liters na fluid sa kanyang tiyan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, guys. 3, 2, 1, let's go! Disclaimer po, no, bago ang lahat, hindi po tayo doktor, guys, no. Ito po ay nag-catch lang ng attention ko yung story ni Ivana Alawi kasi nga yan ho mismo ang nangyari sa nanay namin. Oo, pareho na sa ovary. Ayan. So ano nga ba ang naging sakit ni Ivana Alawi? Although, guys, na hindi naman ho dinisclose ni Ivana Alawi ang kanyang diagnosis sa kanyang karamdaman, no, sinabi niya ito na may problema sa kanyang ovary. I-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. The reason why na nagkaroon ng water retention sa kanyang tummy, sa kanyang tiyan, at nagdulot ito ng para siyang buntis ng 5 months ayon ito kay Ivana. Ayan ho. Also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Ganyan na ganyan ho kasi nangyari sa nanay namin. Pero sa nanay namin kasi, may tumor siya sa ovary. Kaya, na-diagnose siya na may ovarian cancer. And then the reason why na lumaki din siya niya, nagkaroon ng water retention. Sa nanay ko naman, 2.5 liters na fluid ang tinanggal para siyang 8 to 9 months na buntis. Yung kay Ivana, 5 months, malaki ho yun. Parang 5 months kalaki. Malaking tubig yun. Tapos sa nanay ko, imagine niyo 2.5 liters. Sobrang painful talaga yung ganyang karamdaman kasi nga, di ko kasi masabi, guys, eh. Kasi hindi naman dinisclose ni Ivana kung ano ang sakit niya. Pero sa isip ko, meron na akong hint na nasa isip ko. Ayoko namang sabihin dito kung ano yun. Ayoko pangunahan si Ivana kasi, syempre, siya nga hindi niya dinisclose, eh. Pero wish ko talaga na gumaling ng tuluyan si Ivana Alawi kasi alam ko may mabuti siyang kalooban, guys, no? At yun nga, nag-vlog siya kahit hindi pa siya totally na magaling para yung proceed nung kikitain ng vlog na yon. Ayan, ilalagay ko yung link sa baba nung vlog niya, ha. Sana matulungan natin talaga yan kasi nasa 2 point something million na rin ang views niya, pero sana lumaki pa ho ito ng lumaki kasi maganda ho ang motibo ni Ivana Alawi para makatulong siya sa ibang tao na may karamdaman din. Ayan. At tama ang sinabi ni Ivana, guys, na sa mga nakaupo natin ng mga politician, unahin ninyo ang mga medical health, mga healthcare ng bawat Pilipino. Yan talaga dapat ang priority niyo. Yung mga hindi kaya ng mga tao na can't afford sa mga pagpapa-ospital, yun dapat ang tinututukan ng ating mga gobyerno, ng ating gobyerno, hindi yung kung anong mga dyan sa tabi-tabi, mga, ay nako, ha? Tama yung sinabi ni Ivana, ayan. So, lahat ho ng sinabi ni Ivana Alawi, guys, kapareho nung nangyari sa nanay ko. Ayun. Kung ano man yung diagnosis sa kanya, maybe magkakaiba-iba talaga ang diagnosis niya, no? Hindi ko pwedeng sabihin na yung diagnosis ng nanay ko is same sa diagnosis ng ni Ivana kasi dalawa, pareho silang sa ovary ang may problema. Ayun ho. And pareho din na nagka-water retention, yung kanilang, yung tiyan nila, yung stomach nila, nagkaroon ng water retention. Yun din. Ang ginawa naman sa nanay ko, kagaya nung kay Ivana, ewan ko kay Ivana, di ko gaano na-catch yung sinabi niya. Pero sa mother namin, inoperahan din yung nanay namin, nakuha nga yung 2.5 liters na fluid. Ayan. And then yung ikikimo na nga dapat siya, umakit na naman yung fluid sa lungs niya, so hindi na namin pinabutasan kasi usually di ba ginagawa binubutasan dito sa gilid, so injectable, may kamahalan nga lang ho ng konti pero talagang yun ang gusto namin kasi ayaw namin magkaroon ng maraming tubo-tubo ba sa katawan yung nanay namin, so injectable human albumin, and then iihi niya yon. Ayan. So kay Ivana Alawi naman, nakakasakay ako sa kanyang sinasabi kasi nga naranasan ho namin yan sa family namin na yun ang nangyari sa nanay namin. So, magandang ehemplo ito si Ivana Alawi, no? Pero alam nyo, guys, ang nakakatawa dyan,
in spite of the fact na maganda ang laging objective at mithiin ni Ivana Alawi ang mga papangit na mga basher, gaya nga nasabi ni Ivana Alawi. Ang mga papangit na mga malulungkot ang buhay ng mga basher, andyan pa rin. O tamo si Ivana Alawi nga, hindi ho siya ligtas sa mga basher at kanyang kapatid. O di ba? O sampa kayo dyan. Eto, panoorin nyo, sinabi ni Ivana Alawi, malutong pa ito sa bubong, nakakakabit lang sa mga bahay ninyo. Ayan, panoorin nyo guys. Ito pa, sa mga nambabash kay mo na mga putang ina nyo. Yung mga ginagamit, mga dami account guys, di ba? Nagmamatapangan, tapos dami account ang gagamitin, mga fonyeta, mga ito, di ba? Mga anak kayo ng faux. Talaga sabi ko, malutong na malutong talaga ang binitawan ni Ivana. Oh, bagay naman talaga yan sa inyong mga basher kayo. Ayan, you deserved it. Ayan. Oo, ako la talaga, nagko-comment din ako sa kapwa ko vlogger, no, sa mga vlog nila. Pero positive. Ewan ko dito sa mga buang na ito, day, na malungkot talaga siguro mga buhay ninyo, no, mga basher. Yung inggit kasi yan. Ang papangit daw ninyo, sabi ni Ivana Alawi. Totoo lang. Oo. Ang lala ng mga basher, napaka-bitter nyo sa buhay, napaka-pangit siguro ng buhay nyo para mangsaktan ng ibang tao na wala namang ginagawa sa inyo. Mga mukha siguro kayo mga tsinelas na mga walang ano. Mukha siguro kayo mga tsinelas na mga putol na mga, yung Spartan ba na pudpud na? Oo, mga ganun siguro mga mukha nyo. Puga itong mga hayop na ito. Ay, buang. So, basta yun na lang guys. Support natin si Ivana Alawi sa kanyang adhikain. And let us keep on praying na tuloy-tuloy niyo ang paggaling ni Ivana Alawi. At syempre, malaki naman ang kanyang naiambag sa mga Pilipino, no, sa paligid na naaabot ng kanyang tulong, kabayan. Ayan ho, ha? So, sa mga basher naman, good luck sa inyo. Sana hindi kayo magkasakit, ha, mga basher. Ang sama ng ugali. Kasi itong mga ito, wala talaga silang ginawa, kundi inuubos nila yung oras nila para mang-bash. Alam nyo, inggit lang yan. Kuskusin ninyo ng lufa o kaya ng steel wall yung mga singit ninyo, ha? Oo, para matanggal naman yung mga kate-kate dyan. Day, hindi kayo mga buang kayo. Mga salot kayo sa lipunan. Ayan, ha, malutong na malutong yan. And I wish na talagang gumaling na itong si Ivana. Parang lahi ata nila Ivana, no? Kasi si Mona parang, di ba, parang nagka-problema din before sa ganyang ano. Hindi ko lang matandaan kung sa ovary din yun or basta naman nagka-problema din si Mona before eh. Tapos binabash nyo pa yung bata. Anak ng tipaklong. Kung kayo kaya magkasakit, no, yung mga basher na yan. Tumalis ko laway ko. Kung kayo kaya magkasakit, no? Ano sa tingin nyo? Yan lang ho ang ating maiksing vlog sa araw na ito. And naisingit ko lang para din kahit papano yung aking maliit na supporters dito sa ating vlog, masubaybayan din nila itong link na nakalagay dyan sa baba natin sa description na inilagay ko sa baba ng description ang link nung sinasabi natin na vlog ni Ivana para makakalap nga ho ng maraming views pa, more than 10 million pa or 5 million pa, para ho marami siya matulungan ng mga tao sa kanyang adhikain. Ayan ho. God bless Philippines, God bless the world, and God bless all of us. Carlo Melez TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed day to all of you guys. Bye-bye. Aso ko nang gagahasan. Aray ka! Oh, no! No, don't rape me! Don't rape me! Charot.